Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Napansin ko lang itong kwento ni Patkat dito sa China nung ngayong May 2024, mainit ang discussion dito sa China patungkol dito kay Patkat. So, konting kwentuhan muna tayo. Based on my research, si Patkat ay pinanganak nitong 2003, Hunan, China. Isa siyang type gamer sa isang larong kilala rin sa China. Pinili niyang wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa tulay sa Chongqing, China. So nito lang nangyari nitong May 2024. Sa kabila nito, nireview ng kapatid ni Patkat ang kanyang cellphone para malaman din ang katotohanan kung ano ba talaga ang nangyari, bakit nagpakamatay itong si Patkat. Ito pala, nalaman nila nung huli, kaya pala nagpakamatay si Patkat ay dahil sa karelasyong niyang babae. Ito ay si Tonju. So, ito yung girlfriend ni Patkat. Pinanganak noong 1997. Base sa kapatid na babae ni Patkat, nagtatrabaho si Patkat ng 15 hours a day sa loob ng 2 taon. At ang lahat ng kinikita ni Patkat, nitong gamer na ito, ay ipinapadala niya lahat sa kanyang girlfriend para masuportahan financially. Pero sa kabila nito ay nagawa pa rin siyang lokohin o nakipag-break sa kanya si Tonjo 1 buwan bago ang dapat sana ay kasal na nila. So, nung namatay na si Patkat, tumalon na siya sa tulay, nag-message si Tonjo, itong girlfriend ni Patkat, sa kapatid na babae ni Patkat na ayusin na lang. So, gusto niyang ibalik yung lahat ng ipinadalang pera sa kanya ni Patkat. At dahil nga ang akala naman ng kapatid na babae ni Patkat ay maayos naman ang kanilang samahan sa loob ng 2 taon, ay pumayag siya. So, ang halaga lahat ng naipadalang pera ni Tonjo kay ani Patkat kay Tonjo ay nagkakahalaga ng 136,000 won, o ito yung pera sa China. So, ito nga, pumayag na nga yung kapatid ni Patkat na mag-agreement sila, pero ni-review niya pa rin yung cellphone ni Patkat at dun niya nalaman na kaya pala nagpakamatay ito si Patkat ay nakikipag-break itong si Tonjo kay Patkat. Pero sa kabila nito, dumipensa si Tonjo, itong girlfriend ni Patkat, na ang sabi niya ay sinusubukan lang daw niya ang pagmamahal ni Patkat sa kanya, kaya sinubukan niya makipaghiwalay para masubukan niya kung talagang papayag ito. Pero dahil nga na-review ng kapatid ni Patkat ang message ni Tonjo kay Patkat, ay nalaman niyang nagmamakaawa ito si Patkat na makipagbalikan sa kanya, pero ipinagsasawalang bahala pa rin ni Tonjo ang pakikiusap sa kanya ni Patkat. Kaya doon nangyaring tumalon ito sa tulay si Patkat. Pero bago siya tumalon sa tulay ay lahat ng pera ni Patkat na nasa bangko ay ipinadala niya lahat sa kanyang girlfriend, kahit na alam niyang siya ay papakamatay na dahil sa pagmamahal niya sa kanyang girlfriend. And then, ang ginawa ni Tonjo, itong girlfriend ni Patkat, naglabas sila ng apology video. Nagsosorry sila sa Chinese online community at ganun din sa pamilya ni Patkat. Pero ang mga online community sa China ay may napasing kakaiba dito sa suot ni Tonjo. So parang napansin nila na pang lesbian ang suot ni Tonjo. So nadiscover nila na ito pala si Tonjo ay isang lesbian, at habang siya ay nakikipagrelasyon kay Patkat, ay meron pala siyang idinedate na isa ring babae. So, ayun guys, napakasakit na nangyari dito kay Patkat dahil sa kabila ng sakripisyo na ginawa niya para sa kanyang mahal sa buhay, ay nagawa pa rin siyang lokohin. So, kung sakali man na sa kabila ng pangyayaring ito, ang maipapayo ko lang sa ating lahat, para sa akin, ay i-maintain natin yung palagi yung emotional balance sa pakikipagrelasyon natin, at yung excessive pressure
sa sarili natin at sa iba dapat ay, iniiwasan natin 'yun. Gano'n din dapat unahin natin yung una sa lahat yung self-respect. So, kapag nawala sa atin 'yun, parang ganito rin ang mangyayari na sa atin kay Patkat. Sabi nga sa kanta, "Too much love will kill you." At ito na nga, nangyari na nga kay Patkat. So, napakalungkot kahit ako nalulungkot kapag, nababasa ko ang kwento nitong, lalaking ito. So, para kay Patkat, saludo ako sa iyo sa pagmamahal mo. Pero sana tinibayan mo na lang ang loob mo dahil lahat naman tayo kahit ako naman ay dumaan din sa ganitong senaryo. Pero ang masasabi ko lang, magdasal ka lang, kumapit ka sa Diyos, humingi ka ng tulong at hindi ka pababayaan. Hanggang dito lang guys. Salamat sa pakikinig ng aking kwento.